Ang bilis talaga ng panahon mga ka-riders. 2 years old na pala ang ating Aerox. Okay, kumustahin lang natin after sa 2 years na paggamit kung ano-ano nga bang mga pinaltan ko sa kanya at syempre yung kanyang performance. Eksaktong July 8, 2023 nang tayo po ay kumuha ng installment na Aerox. So ngayon po ay July 6, 2025. So sa Martes, 2 years old na po itong si Yamaha Aerox. Ito po yung standard version na Mio Aerox 155. Personally mga riders, may sasuggest ko po ha, kapag bago pa yung ating motorsiklo, ano pa mang pong unit yan, siguro sulitin po natin yung kanyang mga stock na parts. Huwag tayo agad mag-upgrade. Pero para sa akin lang po yun ha. Kagaya nga po na ginawa natin dito sa Aerox natin. Siguro mga after 1 year hanggang mag 2 years old saka lang tayo nagpalit ng ilang mga parts niya, saka nagdagdag ng accessories. Kundi pa tayo na aksidente, sa totoo na po, saka lang tayo nagpalit ng mga ilang pyesa niya or parts. Sige, isa-isahin na natin ha. Unahin na natin dito sa kanyang side mirror. Alam niyo naman yung nangyari sa atin nung na-aksidente tayo. Yun ang unang na disgrasya, na bali yung pareho nating side mirrors. Pati po itong cellphone holder natin, natanggal din po yan. Buti na lang, hindi na damage itong mismong holder. Nakalagay pa po yung cellphone natin dito eh. So matibay po itong cellphone holder na to. Ang brand po nito ay Meroka. Pinakpan lang natin ng Evo sticker eh. Malaking tulong po itong nilagay natin na extension ng kanyang bracket. Ayan, medyo makapal po yan kaya hindi siya basta naputol. Nakakatuwa naman po ngayon sa online shopping, sa Lazada or Shopee, TikTok. Marami na silang ino-offer ng mga pyesa ng motorsiklo nasa affordable na presyo. Kagaya nga po nitong ating ipinalit na side mirror, napi-flip po yan, ayan no. Pero wag na natin i-flip at talagang kailangan natin lagi ang merong side mirror. Lalo't marami ngayong mga kamote riders na biglang sumusulpot sa likuran natin. Kaya wag na tayong magpadala sa forma-formahan na parang racing mode, di ba? Lagi natin itataas. Saka piliin na po natin yung malalapad ang kanyang salamin para kitang-kita natin yung sa likod. Saka ito yung medyo clear siya, wag po blue lens kasi sa experience ko po bumili tayo ng blue lens, medyo madilim po siya mga riders ha. Then nagdagdag pa po tayo ng blind spot mirror o itong kanyang wide angle mirror para mas wider yung view natin sa likod. Kitang-kita natin kahit nakadikit sa atin. Kasi may mga pagkakataon po dito sa side mirror, ang nakikita lang natin yung likuran, yung medyo sa tabi, hindi na. So ito, pag meron po nito, makikita natin na may mga malalapit na sasakyan sa atin. Isa pang nagustuhan ko, siyempre yung kanyang presyo. Very affordable nga po. Mga 300 plus lang po ang halaga nitong side mirror na to. And then dito sa ating cellphone holder, mga 500 pesos po ito eh. Kasi talagang matibay siya. Ilalagay ko yung mga link po ha, ng mga binilhan natin itong mga accessories. And then isinunod natin nga pong paltan itong ating handle grip at saka mga brake levers. June na to natin to nabili. So, nung bago nga po, hindi natin yan ginalaw. Sinulit natin yung kanyang mga stock na parts. Okay, dito naman po kaya tayo nagpalit. Na UP po ito eh. 1 week pa lang sa atin si Aerox. Bumara to. Buti aluminum yung kanyang stock na brake lever.
balik una. Affordable lang naman yung binili natin. Kung di ako nagkakamali, less 300 pesos po ang pares nitong ating nakuhang Sokoyo brake levers. Okay naman siya. Yun lang mga riders ha. Mawawalan na tayo nung ating park brake lock. Mapapalitan itong level po ng kanyang brake na kung gusto nyo mas mahigpit o mas maluwag, dito may adjuster po siya dito. And then nagpalit na rin po tayo ng visor kasi yung pong stock na visor medyo lapat yun saka medyo maliit. So dito, kaya naman ito ang pinili natin. Meron pa siyang space dito sa bandang ibabaw ng panel. Nagagamit natin itong lalagyan ng basahan, so yung hand gloves at mga plastic bag. Nakakapagsingit po tayo dyan. Pero syempre mga ka-riders, friendly reminders lang, itago natin yung mga stock at sigurado babalik pa rin tayo doon. Wag po natin ipagbili o pamigay. And then ito pa po sa isa sa pinalitan natin dahil na-damage nga din po yung ating brake master kasi itong takip po nito medyo nakayod po yun sa espaltong napag-slidean natin kaya nagpalit po tayo nitong cap. Kaya lang mga riders mali po ako dito akala ko ito po ay zinc or yung parang aluminum pero plastic lang po ito. Wag po kayong kukuha ng ganito, papalitan ko rin po agad ito at pansamantala lang at nadala lang tayo sa price akala natin aluminum siya kasi 100 pesos lang po at maganda naman dito sa plastic to, dalawa ho siya. Pero sa performance naman po niya, basta siguro higpitan lang natin ng tama yung kanyang mga tornilyo, hindi naman siya umaawas o tumatapon. Advice ko lang mga ka-riders pagkakuha natin, maganda lagyan natin agad ng protection. May binili tayong protection nito makikita nyo, nakasapin siya, hindi naman siya halata. Malaking bagay po yan kasi napansin ko puro gasgas na nga po itong plastic na to kasi kakakuhit natin, minsan matalas yung ating kuko or daliri, mga kalyo-kalyo, kumagasgas dyan. So maganda na proteksyonan nga po, hindi mismong yung ating salamin ng nagasgas. Then naglagay na rin po tayo ng utility hook. Alam nyo naman ang Aerox walang utility hook po yan, saka dito tayo naglalagay kadalasan sa baba, diba? Kaya lang mas maganda po maglagay dito sa bandang taas kasi pag dito po medyo kumakalas din kasi mababaw So ito taas siya. Bali, ano lang din po ito. Siguro mga less 100 pesos ang isang hook sa online shopping. And then dito naman sa front view, nagdagdag lang tayo ng kilay tint. Ito yung plain blue lang ang ginamit natin. Marami po tayong pagpipilian pagdating dito sa kilay tint. Pero ito ho ang nagustuhan ko Simple-simple lang, di ba? At hindi naman po ito bawal dahil nakapatong lang. Ang masama po yung ilaw ng DRL ang papalitan natin ng kulay. So dito naman, kung sitahin, di tanggalin natin, di ba? And then ito, pang dagdag burloloy lang. Naglagay po tayo ng winglet. Wala naman tong purpose pero siguro, forma lang. Ayan, less 200 pesos po yung pares niyan. Bali, meron siyang tigisang bolt sa ilalim. Then isa sa mga sumunod na pinalitan natin yung brake pad po, lalo dito sa front brake. Mabilis po magpudpod, lalo na yung sa stock. Kung di ako nagkakamali, wala pang isang taon, nagpalit na tayo kasi bakal sa bakal na po ang kumakayod, narinig ko. So, yun nga, mag-ingat po tayo ng pagbili. Kasi may mga binebenta po na linggo lang, pudpud na agad. So yun, nagpalit po ako ng local lang. Nalimutan ko lang yung brand po So ito, tumagal siya. Tataka nga po ako, may binilan ako dun sa legit na store ng mga pyesa ng Yamaha. Ewan ko bakit hindi tumagal yung brake pad. Kaya kung mapapansin nyo sa ating front disc brake, marami na siyang tama. Siguro itong susunod natin papalitan. Pero okay pa naman ang performance niya. And then after 1.5 year na paggamit dun po sa stock na gulong ng Aerox, yung pong IRC, meron pong sukat na 110 by 80 by 14. Ayan ang kanya pong stock na sukat. So napansin ko medyo mataas ang presyo ng stock na gulong. Yung IRC nga po nasa 3,000 plus ang isa. So dahil kulang yung budget natin, naghanap-hanap tayo. Marami naman po sa online shopping na mga gulong na ino-offer. So ito, hindi ko naman po inire-recommenda sa inyo kasi depende pa rin po sa kursunada yung gulong. Pwede namang mag-ipon na lang tayo, bumili talaga tayo ng mga original. So dito kung talagang kailangan nyo na magpalit, ito ang pinalit ko, itong Safeway na tubeless tire. So ganun din nga po ang sukat. Ang halaga lang po ng isang pares ay nasa 3,000 plus din po, kaya nainganyo tayo. So check natin yung kanyang rear tire. Yun nga lang mga ka-riders, parang oversize siya. Although same lang din po sila ng sukat ng Aerox. Dito po sa rear tire 140 by 70 by 14, pero ang laki niya mga ka-riders. So,
Pero wala namang problema sa clearance niya. Maluwag naman ang clearance talaga ng Aerox, kaya hindi yan sasayad sa ating shock or sa swing arm niya. Kung tatanungin niyo ako kung may pagbabago ba sa kanyang takbo, kung bumagal ba, same lang din po, wala naman siyang epekto. Dahil same size lang din po siya, talaga lang oversize siya sa kanyang looks dito sa rear. Pinalitan natin yung kanya pong rear shock. Bali, last month lang po tayo nagpalit ha. Sinulit talaga natin yung kanyang stock na rear shock. Yun lang mga ka-riders ha, medyo kamali tayo ng diskarte eh. Akala ko, porkit may adjuster siya, ay may bababa na natin siya. So hindi pala. Bali ito pala ina-adjust para sa lambot niya. Kung gaano ka-bouncy mo siya gusto may adjust, depende na pag may angkas tayo siyempre. Ang stock size po ng rear shock ng Aerox ay nasa 305mm. So ang nakuha ho natin, ganun din, 305mm. So sana kung gusto po natin palang bumaba, ang kunin natin yung 280mm. Kung di ko nagkakamali, less 1.5 po ang price ito sa Lazada or Shopee. Dahil nga nagasgas na yung ating heat guard, nung tayo na aksidente, pinalitan na rin natin yung kanyang heat guard. So hindi po ito original mga riders ha. Wala pa pong 200 pesos ang presyo nito sa Shopee. Kaya ito pansamantala. At hindi pansamantagal na. Okay naman siya di ba? Hindi naman siya mauga. Okay naman yung kanyang mga bolt. Kung mag-browse kayo, ang dami natin pagpipilian. Kasi ito may mga magagandang design to eh. Hindi lang ako masyado nakapag-browse eh. Pero okay na rin to. Parang stock na rin siya di ba? Then dito sa radiator cover, marami rin tayong mabibili. Saka yung tire hugger niya para iwas talsik putik, mabawasan, di ba? So yun, talagang budget lang ang kailangan natin. Siguro sa susunod, yun ang mga papalitan natin. Pero siguro matagal pa. At masyado nang mabigat sa bulsa. And then ang sinunod na pinalitan natin, yun nga pong last month, nung na-aksidente tayo. Kung makikita nyo itong pairings na to sa harap, yan letter B na yan, bago na po yan. Kasi sa right side po nagasgasan yung ating pairings nung nabura na po yung brand ng Yamaha dun sa stock. Kaya puro gasgas po yan hanggang dito sa kanan. Yan, bagong sticker na rin po ito mga riders. Kasama po sa binili natin yung kanyang stock na sticker. Hindi ho natin pinalitan. Yun lang, ang binili ko, isang set na. Para in case na maluma tong iba, may pamalit tayo. Pwede naman pira-piraso bibilhin. Kaya lang nag-aalala ako baka kulangin eh. Kaya kinumpleto na natin. Okay, pakita ko pala sa inyo yung ating stock na pairings, yung nagasgas. Okay, ito po yung sa right side ha. Ayan. Kumayod na siya. Pero hindi naman siya ganun kalala mga ka-riders ha. Tayo naman talaga hindi naman kaskasero eh. Nagkataon lang talaga. Mislide tayo dahil doon sa asfalto na dadaanan natin hindi pantay eh. Ayan. Kasi alam niyo mga riders, pwede naman tong pinturahan pa. Kaya lang, sabi ko baka yung gastos magkalapit lang eh. Kasi ito ho, nasa 1,000 pesos po itong isang pirasong to. Siguro kung magpapapintura tayo, hindi na rin pantay mga riders. Ang lalim ng gasgas eh. Ewan ko kung anong solusyon ang ginagawa nila dyan. Saka baka hindi maging kaparehong kulay, di ba? Hindi rin tayo masasatisfied. Kaya okay na rin na nagpalit tayo. Talagang ingat-ingat lang tayo talaga mga riders, magastos o maaksidente. Buti tayo, mga sugat-sugat lang eh. Then ito yung sa ating front. Ano, binura na niya yung kanyang brand eh. So ang lalim ng kanyang pagkakagasgas. Pwede pa naman to kasi kapiraso lang. Pero mas maganda na rin paltan para maalis na yung alaala ng aksidente, di ba? Saka yung ating heat guard, ayan. Bali nangyari kasi dito, bumuon na siya eh. Kaya nabutas na yung kanyang kabitan ng tornilyo kaya hindi na siya kumakapit. Ayan. Prone talaga magasgas to kasi ito po yung unang balapat kapag tayo ay mislide eh. So maganda rin naman yung may crash guard. Maglagay tayo ng crash guard. Yun lang ako. Ayoko ng maraming pabigat sa motorsiklo eh. Kaya hindi na tayo naglagay. And then naalala ko meron pa tayong isang biniling accessories eh. Ito sa kanyang fuel. Ayan yung fuel cap. Dinagdagan natin kasi minsan nahihirapan na kung pihitin eh. Maliit eh. So ito okay naman. Siguro mga 150 pesos ang halaga nito. Okay. Nga pala, after 1 year natin paggamit, naalala ko, ito parang medyo gumanit.
Parang nagkaroon ng mga umido sa loob. So yun, nagtanong-tanong tayo ano bang solusyon doon. Kasi ayaw mapihit yan eh. Buti ngayon okay na. So yun, nilagyan natin ng langis itong susi natin, saka natin sinaksak sa loob. Yun, naging okay na siya. Sa totoo lang, mas komportable po ako dito sa disusi kaysa dun sa remote ano po, kasi may pagkakataon po pag nalobat ang ating remote control medyo hassle. Pero sana magkaroon ng Aerox nung parang sticky na in case na malobat ang remote, pwede pa rin tayong makapagpatakbo pag may manual key. Pero syempre, lamang pagdating sa security ng motorsiklo natin, yung mga keyless, para hindi basta-basta madistrong ka. Okay, check natin yung ating U-box ha. Okay nga pala, stock seat cover pa rin tayo. Ewan ko bakit hindi kinakalmot ng pusa. Mukhang alam nila na masasaktan sila. Okay, dito po sa ating U-box, ang kadalasan ko pong inilalagay dito ay motorcycle cover. Ayaw ko po kasi na mabibilad sa init at mababasa ng ulan yung ating motorsiklo. Kasi ang di ho maganda nagiging epekto nun eh. Mabilis maluma ang ating motorsiklo. So ayan, dala natin yung ating ilang mga basic tools, mga ilang pyesa, nandiyan po sa bag natin, saka yung rehistro, may kopya rin tayo dito. Then nagdadala rin po tayo ng extrang pandel. Bali ito, bago ho ito. Bumili tayo ng reserba, akala ko yung original, ay sabi sa atin ni Kuya Ivan, ating mekaniko, hindi ho raw to original. So ibinalik ko yung ating stock. Nga pala, pagdating ng 24,000 odometer, magbi-blink na yung ating B-belt, yung nakalagay sa loob. Kasi nga po, yun ng kanyang limitasyon. Pero sa atin, pinareset natin. Kasi in-inspection ko yung belt, in-inspection namin, okay pa naman, wala pa naman siyang mga lamat-lamat. So, siguro mga isang taon pa, saka tayo magpapalit. Pero kaya nagdala tayo, in case of emergency. Nga pala, hindi ho kasya dito yung full face helmet, yung lalo na yung mga XL. So itong maliit na size po, itong half face na LS2 or quarter face. Ito, sukat na sukat po ito sa Aerox. Yan, may tama na. Ito po yung suot natin nung na-aksidente tayo eh. Nga pala, pagkakuha natin itong ating Aerox, tinanggal na rin natin yung ating Yamaha Connect, hindi natin ginamit. Tinabi na lang natin at alam ko nakaka-apekto yun sa baterya natin. By the way, ang baterya po talaga na pangmatagalan ng stock ay yung Yuasa brand. Yun po ang stock na baterya nitong ating Aerox. Kaya ito, 2 taon na wala tayong kaproblema sa kanyang baterya. Walang pagbabago since na nabili natin to. Okay, sa ating panel, wala namang problema. Basta wag nyo lang ibibilad sa init mga riders ha, kagaya dun sa RFI natin na bilad sa init, nawala, nabura yung ating mga indicators kaya ang hirap. Ayun, pinapagawa natin. Nakaka 25,731 na tayo na odometer. Kaya wag natin kalilimutan mga riders ha, pagpalo po ng 24,000 odometer, hindi lang basta change oil lang aasikasuhin natin. Marami po tayong i-maintenance, yun nga pong tinatawag na preventive maintenance services or PMS. Unang-una nga po doon, throttle body cleaning. Pagdating ng 24K, yun, throttle body cleaning na natin. Yung FI cleaning naman po, hindi na rin po necessary yun. And then, nagpalit na rin po tayo ng fuel pump filter, saka O-ring. At ang isa pang nilinis, siyempre, yung CVT. Matik na yan, mabilis naman linisin ng CVT. Then, nagpalit na rin po tayo ng air filter. Kaya, bago-bago to nandito sa loob. Basta pagdating ng 24,000 po, ayun palit na. Pati po fan belt, kaya meron po tayong extra fan belt eh. Palit na rin po daw. Pero depende pa rin po, check nyo kung okay pa yung fan belt nyo. Kasi iba pa rin talaga yung stock na fan belt eh. And then isa pa, nagpa-magneto cleaning na rin tayo. Dito po yun sa likod ng radiator. Malaking bagay po na mapinturahan yung ating magneto kasi masyado pala kung kalawangin yun. Kaya, ayan sa screen, panoorin nyo lang po yung mga buong video. Meron tayong link na ilalagay sa video description para makita nyo po yung proper na paglilinis na magneto. Balik tayo sa panel. Alam nyo, dito sa ating Aerox, ang sinasabi po sa manufacturer's claim ay nasa 40 to 45 kilometers per 1 liter ang kanyang fuel consumption. Pero hindi po, medyo malakas po siya. Maabot po ng 35 to 38 kilometers. Lalo na't napapawalwal tayo minsan at alam niyo naman ang Aerox medyo matulin din yan lalo na sa arangkadahan. Maabot po yan ng 120 km per hour sa kanya pong top speed.
Pero na-try ko po hanggang 110. Hindi ko na kaya sa 120, kakatakot na. Then kumustahin natin yung kanyang mga switches and button. Dito po sa left side muna, siyempre ayun yung kanya pong menu. Dito, hindi po ito passing light mga riders. Bali, ito po yung control dito sa ating mga indicators. Then high beam, low beam sign, turning signals, horn. Bali, naglagay lang tayo ng interrupter nga pala dun sa ating horn, sa relay. Para medyo hindi masakit sa tenga pag tayo po ay bumubusina. Ayun. Kaya hindi nakakabulahaw yung kasing straight na pagpindot pag walang relay, para tayong siga ang dating, di ba? And then dito naman po sa mga buttons sa right side, para sa akin sana ginawa na lang tong switch ng headlight, di ba? Switch off saka switch on, hindi na hazard, hindi ko naman ito masyadong ginagamit eh. Then siyempre yung kanyang electric starter push button, so mamaya na tayo mag-start. Check muna natin yung kanyang mga ilaw. So ang standby na ilaw po ng Aerox kapag nagbukas po tayo ng engine, siyempre yung kanya pong DRL. Ayan, kulay bluish siya, kaya dahil dun sa ating tint na nilagay. Then patay po yung kanyang headlight ha. Magbubukas lang po yan pag nag-start engine na tayo. At tail light ay medyo matingkad din. Medyo maliit siya pero mataas naman yung pwesto. Sige, bago tayo mag-start, check muna natin yung kanyang mga ilaw. Okay, dito po sa ating hazard lamp, pansin nyo naman yung turning signals ng Aerox ng baba, diba? Medyo natakpan pa nito ang ating winglet. And then sa rear, maganda tong turning signals ng Aerox kasi flexible siya. Ilang beses na po itong nadangge, siguro mga 3 na. Medyo nadidislocate siya pero mabilis lang maibalik. Valve pa rin siya mga riders ha. Then check natin yung ating stoplight. Ayun mga riders, meron tayong nadiskubre. Ngayon ko lang napansin ha, siguro sa pagpapalit natin ng brake levers. Ayan o, nakapirmi na siya sa stoplight, kaya pala ang tingkad niya. Kasi nung pinepreno natin, hindi na siya nababago, hindi na siya tumitingkad. So ito, papaayos natin to. Delikado pagka hindi gumagana yung ating stoplight. Saka pansin ko mainit ito dito sa ating plate lights. So ibabalik natin siguro bukas at linggo ngayon eh. Then sa headlight po niya, siyempre yung kanya pong low beam ay nandito sa gitna. So maganda sa kanya, halos nakatago yung kanyang diode nandun sa pinakataas, so hindi tayo masisilaw. Reflection na lang ng mirrors ito nasa harap natin. So ayan, bali nasa gitna nga po yung kanyang low beam. At kapag tayo po ay mag-high beam, so ito na rin po ang ginagamit ko kapag magpa-passing light tayo. Kasi wala nga pong passing light itong si Aerox. So overall naman sa kanyang performance, wala namang nabago mga riders. So, after 2 years na paggamit, no problem. Yan nga pala, yung ating USB ready charging port. Okay, bumili pa po tayo ng converter yan, 3-in-1 na kinuha natin para marami tayong may charge. Kasi 12 volts po yung kanyang nakaabang eh. Kaya talaga kailangan natin ng adapter. Nga pala, meron pong 126 kilos na dry weight ang Aerox 155 at nasa 145mm po ang kanyang ground clearance at meron po siyang 790mm na seat height. So expect nyo na medyo mataas siya mga riders ha. Pero marami naman nagagawang para mapababa po yan. Okay, sa 2 years na paggamit mga riders, very satisfied po tayo sa performance ng Aerox. Meron po siyang 15 horsepower at 8,000 RPM at nasa 13.9 Nm of torque at 6,500 RPM naman po sa kanyang
maximum torque. Ang nagustuhan ko talaga dito po sa Aerox, hindi ho delay yung kanyang RPM. Ayan, kita nyo, 2 RPM pa lang, arangkada na agad tayo. Kaya napansin ko po yan, lalo na pag nata-traffic tayo, bawa nasa traffic light tayo, pag arangkada, nangunguna talaga si Aerox. Pero syempre, marami namang malalakas na motorsiklos. May iba't iba silang katangian eh. Meron malakas sa arangkada, meron sa gitna, at meron din sa dulo. Pero sa akin, hindi na ho importante yung sa dulo. Lalo't na sa nangyari na aksidente sa atin, medyo nag-iingat na tayo kasi nakakatakot din naman magbabilis. At hindi naman kailangan talaga magbabilis, lalo't pa uwi na naman tayo. Yung ma-reach mo yung 100 kilometers per hour na takbo ay mabilis na po yun. Pero meron po itong 110 kilometers to 120 kilometers na top speed ang Aerox. And then 5.5 liters po sa kanyang fuel tank capacity. Yun nga po, nasa 35 to 38 kilometers per 1 liter ang kanyang fuel consumption. So depende pa rin po yun sa bigat natin mga riders, sa road condition na ating mga dinadaanan, at saka sa throttle habit na ating mga nagpapatakbo. Basta yun na mga riders ha, may sasuggest ko talaga, maganda tong Aerox pagdating sa service, lalo na't nagmamadali tayo, maaasahan natin talaga si Aerox. Ngayon lang, kahit nagpalit na tayo ng ilang mga parts, inoobserbahan ko wala naman naging problema dito sa shock niya, pati sa kanyang CVT. Although wala naman, puro stock parts po ang ginamit natin. Yun lang ha, yung papaayos natin yung ilaw, yung ating taillights, nakapix siya, kaya delikado kapag gano'n. Sige mga riders ha, sana nagustuhan niyo po itong ginawa nating pag-update ng ating Aerox sa loob ng 2 years. Okay, like, comment, and subscribe sa ating channel. Salamat po.